So, sino po dito ang gustong makapagmana ka ng 1 milyon, 2 milyon o ng mga properties sa mga magulang natin? Amen? Ako, gusto ko po talaga na meron akong manahin. Kaya lang, wala na po akong magulang, wala akong minana. Wala na rin po akong mga biyanan, wala rin po kaming minana. Dahil, alam nyo, kapag ikaw nakamana ka ng maraming mga millions, di ba? Marami kang magagawa rito. Pag nakamana ka ng mga property, marami kang magagawa. Kasi ang team po natin ngayong year na ito, 2025, is legacy. Yun po yung team po natin. So, ang legacy is what we leave behind after we die. It's more than just money or material things. Pero the greatest legacy we can leave is the positive impact we have on the lives of others. So, noong una, yan po yung talagang alam ko. Ang legacy, kung ano yung mamanahin mo kapag namatay ka. So, makikita mo yung legacy na nangyari sa buhay mo kapag ikaw ay namatay ka na. Kaya naalala ko po talaga na kapag pala ikaw pupunta ka sa isang patay, di ba, sa burol, may namatay. Kahit na siya ay sinungaling, kahit na siya ay masamang tao, wala kang maririnig sa mga tao na pumupunta ron na, uy, masama yan. Yan, salot siya ng lipunan. Di ba? Ang lagi mo naririnig, uy, mabait yan. Pero alam mo na adik, alam mo na pumatay ng tao, pero sasabihin mo, mabait yan. Ngayon ko lang nalaman na kaya pala natin sinasabi na mabait. Alam niyo kung bakit? Dahil natatakot ka na baka multuhin ka kapag nagsalita ka ng hindi maganda doon sa tao na yon. Pero alam niyo, nalaman ko sa leader natin na ang legacy ay kung hindi yung namatay ka na. Hindi yung iiwanan mo. Hindi pala yon ang tunay na meaning ng legacy. Kasi ang legacy ay kung ano yung positive impact na nakikita sa iyo ngayon. Amen? Yung nakikita sa iyo, kahit buhay ka pa, hindi yung iiwanan mo na lang yung legacy. Kahit buhay ka pa, may positive impact na nakikita sa atin. For example, sa akin, dapat ang legacy ay yung nakikita ng mga anak ko, nakikita ng asawa ko, nakikita ng disciples ko, nakikita ng mga taga-church sa akin. Kung ano yung ginagawa ko ngayon. So, ang legacy, hindi yung pag namatay ka na. Ang legacy is yung ngayon. Ano ang ginagawa mo na nakikita sa iyo ng next generation. Amen? So, ano yung pinapasa natin sa kanila. Kasi kung ano yung nakikita sa atin, yun ang pinapasa natin sa kanila. Kaya nga, di ba, may kasabihan tayo, kung ano yung ginagawa ng mga matatanda, yun ang gagawin ng mga bata. So, kung ano yung ginagawa ng magulang natin, yun ang ginagaya ng mga bata sa atin, yung mga anak po natin. It's about how we care for people. Yun po yun. It's about how we care for people. It's about how makes other feel and the decisions we make. So, ang legacy, it's about growing in faith. So, ako ba nakikita ng mga anak ko na nag-grow kami sa faith? Nababago yung buhay namin from glory to glory. Kasi yun ang sinasabi ng Bible eh. Amen? Na ang buhay mo dapat from glory to glory. Hindi pa pasama. Kaya nga tayo nakakilala sa Panginoon para mag-change tayo from glory to glory. Kasi binayaran na ng Lord ang lahat ng kasalanan natin. Ang lahat ng pagkakautang natin. Binayaran na yan ng Panginoon. Kaya dapat, naiiba tayo ngayon. As a Christian, as a believer, as a follower of Christ, dapat naiiba na po tayo. Kaya ang legacy, it's about growing in faith, growing in wisdom, and using your time, talent, and resources para matulungan po natin yung ibang tao. Hindi ka talaga makasarili lang. Kasi yung iba, pag may talent, di ba, ayaw nilang maipasa. Yung iba, pagka, alam mo, matalino, ayaw nila na may mas tatalino pa sa kanila. So, ang legacy, kung ano yung nakikita sa atin ngayon, kung ano yung ginagawa natin. Naalala ko sa Bible, di ba, kung nagbabasa tayo ng Bible, binigyan tayo ng Panginoon ng the greatest commandment. So, ano po yung greatest commandment sa Bible na binabasa po natin? Di ba, ang greatest commandment is love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Tapos merong second. Ano po yung second? Love your neighbors as yourself. So, ang greatest commandment is love your God. Lahat na nga yan yung pagmamahal natin sa Panginoon.
Di ba? Ang second is love your neighbors and love yourself. So, loving God and loving people. Kapag ka po sinamari po natin yan. So, ano ang greatest commandment? Nakikinig po ba kayo? So, ano ang greatest commandment? Ano yung second? Ano yung second? Ano yung first? So, ang greatest commandment, first, loving God and loving people. Amen po. Hindi natin po maiaalis yan dyan. So, in Matthew chapter 20, verse 28 says, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. So, ang Panginoong Jesus po, nagpunta po siya dito, may mission siya. Hindi siya basta-basta pumunta lang dito, may mission ang Panginoong Jesus. So, ang mission niya is to serve humanity and give His life. Ibigay ang buhay niya as a ransom for many. Para po sa atin yon. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya tayo naririto ngayon, the reasons why we are here is to love God. Amen? Pero paano mo mapapatunayan na mahal mo ang people, ang Panginoon? Siyempre dapat, mahal mo ang mga people ng Diyos. To love God and to love people. Hindi lang po doon natatapos yun. Alam mo, yung loving God and loving people, hindi lang po natatapos doon yun. Katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Nag-serve siya. Amen? Nag-serve ang Panginoong Yesus. At kaya tayo naririto to love God and to love people and to serve people. Kaya hindi na natatapos sa loving people lang. Lagi ko naririnig yan kay pastor, sa asawa ko. Lagi niya sinasabi, RG, kaya tayo naririto to serve people. Hindi mo pwedeng sabihin na magsiserve ako sa Lord. Kaya natin sinasabi na magsiserve tayo sa Lord dahil magsiserve tayo sa people. Kaya mo sinasabing mahal mo ang Panginoon. Papatunayan mong mahal mo ang Panginoon kapag minahal mo ang kapwa mo. Pero pag hindi mo minahal ang kapwa mo, hindi ka nagmamahal sa Panginoon. At gusto mong mag-serve sa Panginoon, hindi ka nag-serve sa Lord kapag hindi ka nag-serve sa tao. Si Jesus pumunta rito para maglingkod, hindi para pag-servan. At ganun din po tayo, hindi tayo laging padiva-diva lang, na gusto natin lagi lang tayo sineservan. Gusto natin lang tayo ay yung parang isang star ka. Yung gusto mo lagi kang star for all season. Amen? Ikaw yung nakikita. Ikaw lang lagi. Hindi, tayo po naririto para tayo ay mag-serve. We are called to lead by serving. Kaya tayo nagli-lead. Kaya kasi leader, nagli-lead ka para mag-serve sa tao. Amen? Ang pagiging leader natin, ibigay natin yung buhay natin. Katulad ng ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya alam nyo, ang mga leader dapat hindi na yan matatampuhin. Kung nagmamahal ka sa Diyos, dapat hindi ka na nagtatampo. Kung nagseserve ka sa people, dapat hindi ka na matatampuhin. Makapal ka na. Parang pag nasasaktan ka, di ba, pag pinalo ka, kumakapal na yung, yung balat mo, di ba, kumakapal na yan. At kapag makapal na yan, namamagana yan, hindi mo na mararamdaman kapag ka ikaw ay pinapalo pa. Dapat ganun po tayo. Habang tumatagal, hindi na natin nararamdaman yung mga sakit na yung previous na sakit na nararamdaman natin. At kahit may mga nakakasakit sa atin, hindi mo na iindahin yung mga sakit na yan. Pag may nagagalit sa'yo, ano ang sabi ng Panginoon? Ang Panginoong Yesus nga, di ba, nung naririto siya sa lupa, sinaktan siya ng mga tao. Actually, ako, pag nababasa po ako ng Bible, sabi ko, Lord, isa ako sa mga sumakit sa'yo, di ba? Isa ako sa mga pumalo sa'yo, isa ako sa mga dumura sa'yo. Alam niyo, pag nakakagawa ka ng kasalanan, ayun ang naiisip ko na sinasaktan ko ang Panginoon. Kaya pala lagi tayong tinuturuan na dapat ang pamumuhay natin ay holy, pleasing to the Lord. Ibig sabihin, hindi ka na nakakagawa ng kasalanan. Gumawa ka man ng kasalanan, aware ka. Hindi yung nagtatanong ka pa na, kasalanan ba itong ginawa ko? Diba? Parang gano'n, lagi mo tinatanong, kasalanan ba ang umibig? Talagang umiibig lang ako. Kaso yung inibig mo, hindi naman kasalanan umibig eh. Kaso yung inibig mo, may asawa. Diba? Tapos tatanong mo, kasalanan ba tumibok lang ang puso ko?
Kaya minsan, justify natin yung ginagawa nating kasalanan. Pero ang Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan. Pero binigay niya yung buhay niya sa atin. Kaya every time na nagkakasala ako, tumitingin ako sa cross. Sabi ko, Lord, ayokong paulit-ulit kitang pinapako. Kasi umalis ka na dyan eh. At every time na nagkakasala ako at nagkakasala ang salibutan, pinapako ka namin sa cross. Pero alam niyo ano ginawa ng Panginoong Jesus, di ba? Nanalangin siya. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So every time na merong nagkakasala sa akin, ginagaya ko lang ang Panginoong Jesus eh. Kung ano yung nababasa ko sa Bible, ginagaya ko lang siya. Lord, patawarin mo po sila. Kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Natural, nasasaktan tayo. Amen? Pag may magsabi lang sa'yo, ang pangit mo, di ba? Masakit yun. Kasi nag-e-effort ka, nagsusuklay ka, nagpapaganda ka, di ba? Nagme-makeup ka, ang dami mo lang ang makeup na nilagay sa mukha mo. Tapos paglabas mo ng bahay, sinabi sa'yo, ay, ang pangit naman yan. Ay, ang taba naman yan. Di ba lahat ng mga nagsasabi sa inyong mataba ka, pangit ka, kaaway mo na ngayon? Pero ako lagi ko sinasabi, Lord, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Ginagaya lang naman natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon, di ba? We are called to lead by serving. Amen po ba? Para mabigyan ng chance ang mga tao na maranasan nila yung eternal life. Kung ano yung naranasan natin nung nakakilala ka sa Panginoon. Yung joy of salvation. Amen? Na maranasan din yan ng maraming tao, lalo na yung mga mahal natin sa buhay. To help people in many ways. Ang dami natin pwedeng itulong sa kapwa po natin. Dito lang sa church, makikita natin, ang daming may sakit. Ang daming may hirap. Ang daming isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho, walang kakainin. Meron misa tumawag sa akin, nag-message sa akin, humihiram ng pera. Sabi ko, di ba may trabaho ka? Pastora, hindi po kasi ako nakapagtrabaho ng 1 linggo. Kaya wala silang pagkain, wala silang pambili ng gatas ng anak niya. Imagine mo, 1 linggo lang na hindi ka magtrabaho. Apektado na ang buong pamilya mo. Pero hindi ganun ang dinesign ng Lord sa atin. Di ba? Kaya nga dito, napaka-bless po natin na na-experience natin yung miraculous ways ng Panginoon. Yung supernatural na work ng Diyos sa buhay po natin, dito sa mga tagadulos, na mayroong mga pinapagaling ang Panginoon, na mayroong nakaka-experience ng mga problema nila, pero sinasagot ng Lord ang mga problems, ang mga situation na babago. Nagkakaroon ng breakthrough ang mga tao dito sa atin. Kasi yung mga sinasaniban ng mga masasamang espiritu, nakakawala na sila. Kasi nakikita natin yung gawa ng Panginoon po sa atin. Dapat yung wisdom, yung strength, di ba? Yung mga problema, yung mga kasalanan, dapat nakaka-resist tayo sa temptation. Ang dami nating gagawin, mga kapatid. Kaya dapat isa sa atin, alam mo kung wala na nagtatampo rito, siguro ang lagu-lagu natin. Ang dami-dami siguro natin. Kung wala na yung pag may nagsalita, nasasaktan, siguro, kulang na itong place natin dito. Hindi lang tayo 2 o 3 service, 3 service po pala tayo, dahil meron tayong service sa Nabotas. Hindi lang siguro 3 ang service natin. Kapag tayong lahat ay ginamit ng Panginoon, kapag tayo ay nag-lead by serving people. Amen? Nag-follow tayo sa Panginoong Jesus. We must leave a legacy of life that will grow on and on into the future of the next generations. So, ang focus po natin, hindi ikaw para maging legend. Di ba? But live a life to leave a legacy. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, na ang legacy ay yung ngayon. Kung ano yung pinamumuhay natin ngayon. Kung ano yung nakikita sa atin, ng mga anak natin, ng asawa natin, kung ano yung nakikita ng mga disciples natin, kung ano yung nakikita ng church. Yung mga tao dito sa church. Kasi our reputation is who you are or what you are supposed to be. Your legacy is who you are. Kaya ang legacy ngayon yan. Who you are, yun po yung legacy. Hindi yung pag namatay ka, tsaka lang sasabihin sa'yo na, ay may natutunan ako sa kanya.
ngayon pa lang, may natutunan ka na. Dahil yun ang legacy. Amen? So, I want to read some passages from the book of Timothy. 2 Timothy chapter 4, verses 6 to 7. Ang sabi po rito, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. So, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Iyan po ay galing kay Apostle Paul. Yung fight the good fight. Ang galing nasabi ni Apostle yun, fight the good fight. Alam niyo po ano ibig sabihin ng fight the good fight? Ang ibig sabihin po doon is engage in struggle or effort that is considered morally right or right of just. So pupunta po tayo sa 2 Timothy chapter 3, verses 14 to 16. Marami ba akong babasahin mga passages ngayon? Ang sabi po rito, "But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ." In verse 16 says, "All Scripture is given by inspiration." All Scripture, ibig sabihin yung Bible po natin. Yung Bible natin is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, kaya dapat nababago po ang buhay natin kapag tayo ay nagbabasa ng Bible. Kapag tayo ay nagme-meditate day and night. Amen po ba? Ang devotion natin, ang Bible reading natin, para po sa atin yan, para po sa akin. Hindi, nagbabasa ako ng Bible, hindi para sa'yo. Ang Bible ang nagko-correct sa akin. Ang Bible ang nagtuturo sa akin. Ang Bible ang nagtuturo sa akin kung paano lalago ang aking pananampalataya. So, babasahin ko po yung 2 Timothy chapter 3, verse 7. Ang sabi rito, "Always learning, but never able to come to a knowledge of the truth." Always learning. Dapat lagi tayong nag-aaral. So, bakit ko po binasa sa inyo yung mga passages na ito? Nagaling kay Apostle Paul. Alam niyo, dahil si Paul, hindi niya minention dito sa mga binasa ko po sa inyo, how many nations he has visited. Hindi niya minention dito kung ilang bansa na yung napuntahan niya, kung ilang lugar na yung napuntahan niya. Hindi niya minention dito kung ilang churches na yung na-open niya. Pero alam naman natin na si Pablo ay nagtatanim ng mga ng church. Kung saan siya pumunta, nagkakaroon po talaga ng mga church. Nag-o-open siya ng church. At hindi niya po minention dito kung how many epistles or letters ang sinulat niya. Pero alam niyo kung ano ang iniwan ni Pablo dito, doon sa binasa po natin, a legacy of a faithful follower of Jesus. Yun po yung iniwan niya. Amen? Yun po yung pinakita niya. Yun po yung pinakita niya doon sa mga lugar na pinuntahan niya, doon sa mga tao na dinisciples niya, doon sa mga tao na nakarinig ng preaching niya, doon sa mga tao na sinulatan niya, doon sa mga lugar na sinulatan niya. Amen? So, let us commit ourselves to these 3 legacies. Dito po ako mag-uumpisa. Number 1, legacy. Fight the good fight of faith. Kung gusto natin makita, 'di ba, ng mga pamilya natin, ng mga anak natin, asawa, ang legacy na makaka-affect at makakapag-recognize sa mga next generation, alamin natin o dapat alam natin, araw-araw may battle. Araw-araw nasa war tayo. Lagi tayong may pinaglalaban. Pero hindi natin pinaglalaban yung katabi mo o aawayin mo lang. Amen? Meron talagang spiritual battle. Meron talagang kalaban. Amen? Kaya nga pinapasuot sa atin yung garments of salvation, may baluti na pinasusuot po sa atin. Hindi tayo pwedeng mag-relax, mga kapatid. Kasi ang devil hindi nagre-relax. Di ba naririnig nyo, sinasabi ni Pastor, ang demonyo hindi natutulog. Pero ikaw tulog ka ng tulog. Di ba?
Ang demonyo, hindi kumakain. Laging fasting no? Demonyo. Pero ikaw, kain ka ng kain. Masama pa loob mo pag hindi ka nakapag-sangyup na isang linggo, di ba? Kaya tingnan mo, ang katawan mo mukhang sangyup. Andy, nagiging katawan natin, Andy. So, hindi po talaga tayo dapat mag-relax dahil laging may argument sa atin ang kaaway. Amen po? So, madalas nga struggle ka sa finances mo. Arguments ng kaaway sa'yo yan. Yung finances mo, yung health mo. Madalas kung may issue ka sa health mo, argument sa'yo ng kaaway yan. Yung family mo, yung laging nag-aaway, yung hindi magkaintindihan, yung ministry mo na hindi lumalago. Arguments yan ng kaaway sa atin. Pero alam nyo, hindi porket na may arguments ang kaaway sa atin, magkikwit ka na. You must choose to stand firm. Clothed in your spiritual armor. Amen? Amen po ba? So, kapag tayo casual lang at careless ka about spiritual things, katulad sa prayer, alam nyo, ang dami natin ngayon dito, no? Halos mapuno tayo rito. Pero pagdating ng 5 o'clock prayer, kokonti lang tayo. Pagdating ng mga 9 o'clock natin, na may prayer tayo, di ba, yung 3 hours natin, na meron tayong 15 minutes prayer, kakaunti lang tayo. Yung ibang nagpray ng umaga, nagpe-pray ng 9 o'clock, yung mga nagpe-pray ng 9 o'clock, nagpe-pray na Kaya yung iba, paulit-ulit lang. Nagpapasalamat kami sa Lord. Dahil may mga tao talaga na dine-devote yung time nila sa prayer. Pero kung lahat tayo mananalangin, di ba? Kung lahat tayo ma-engage sa prayer, yung corporate prayer natin, aside dun sa prayer natin yung individual prayer natin, yung prayer natin na sa sarili natin, yung nagkaroon ka talaga ng quiet time with God, di siguro walang arguments ang kaaway, hindi makakapasok ang kaaway dito sa buhay ng bawat isa sa mga tagadulos. Amen? Kung ini-engage lang natin yung life natin sa prayer, kung hindi mo binabaliwala yung devotion mo, hindi ka lang basta nagbabasa ng Bible, kundi nag-meditate ka ng word day and night, nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Lagi sinasabi ni Pastor, wag lang puro Bible ang babasahin mo. Natural, given na sa atin yun na importante nagbabasa tayo ng Bible. Meron tayong Bible mapping, di ba? 2 chapters a day. Pero dahil on and off ka nga pagbabasa mo ng Bible, naiwanan ka na. Hanggang ngayon, nasa Genesis ka, nasa Joshua na. Kasi nga hindi ka nagbabasa. Ang bait pa nga ng pastors natin na nilid tayo na 2 chapters a day. Alam nyo ba, pagka 2 chapters a day, hindi mo matatapos ang Bible sa loob ng 1 taon? Amen? Narinig ko sa leader natin na kung gusto mong matapos ang Bible sa loob ng 1 taon, magbasa ka 5 chapters. Sabi ko, Lord, ang konti lang pala ng babasahin ko. Diba? 5 chapters lang. Matatapos ko sa loob ng 1 taon. Sabi mo, natapos ko na yan 2 years ago, natapos ko na ang Bible. Ang Bible, laging fresh. Kailangan natin. Amen? Kaya pag ikaw, sinabihan ka na magbasa ka ng Bible, mag-meditate ka ng Word of God, huwag ka nang makipag-argue. Dahil hindi ka sa Lord nakikipag-argue, kay Satanas ka nakikipag-argue. Sa kaaway ka nakikipag-argue. Pag hindi ka nagse-cell group, yung para bang, lang ang cell group sa'yo, no? Ay, a-attend ako ngayon, pero sa 1 linggo, hindi. Naka-schedule na hindi ka a-attend sa 1 linggo. Ay, sa susunod na hindi ako a-attend. Imagine nga, June, naka-schedule ka na hindi ka magse-cell group. June, naka-schedule ka na hindi ka magche-church. Kasi in-schedule mo na lahat ng lakad mo, lahat ng mga holidays, ay long weekend. Siyempre, kasama Sunday dyan. Saturday ang cell group mo, Friday ang cell group mo, nakasama ang cell group mo. So, careless ka. Okay lang sa'yo kahit hindi ka mag-church. Amen? Alam mo, you are leaving legacy that may not be strong enough for the family and children. Hindi yan strong enough para sa disciples mo, yung nakikita sa atin.
Eh ngayon, nakita nyo, wala si pastor, di ba? Kaya ako ngayon ang nag-preach. Pero, hindi siya nag-skip ng Sunday, na hindi siya nag-church. Na-invite po siya sa ibang, church. Dahil meron pong anniversary. At dahil maraming mga marami po siyang pastors church na under sa kanyang network. Kaya naiimbita po siya sa ibang lugar. At kahapon galing po kami ng La Union. Sabi ko, nakita ko yung legacy ni Pastor Rudy. Sabi ko nga, grabe nakakapagod. Tapos kasi sinasamahan ko siya, actually hindi ako napapagod pagkakasama ako kasi nare-relax ako. Yung gano'n. Pero nakita ko, Friday, nag-preach siya sa isang church. Saturday morning, magpipreach siya sa ibang church. After nung preaching niya doon sa ibang church, meron na naman siya preaching sa hapon. Tapos uuwi siya, grabe, naabot ng 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. Magpipreach pa ng Sunday. Nakita ko yung legacy niya na hindi siya nagre-reklamo. Yun ang legacy na nakikita ko ngayon sa kanya. Hindi siya nagre-reklamo. Nagda-drive pa yun, ha? Tapos, alam nyo, kahapon, nung Friday, ako nga, yung ginagawa niya, na-experience ko. Ako, pinadala niya doon sa lugar na yon. Friday, nag-preach po ako. Saturday na umaga, nag-preach po ako. Saturday ng hapon, nag-preach po ako. Sabi ko, nakakapagod pala itong ginagawa talaga ni Pastor, pero grabe yung dedication niya. Alam niyo kung nakita ko doon, yung dedication niya, devoted talaga siya sa Panginoon. Amen? Hindi ko to sinasabi sa inyo dahil asawa ko siya, ha? Hindi sinasabi ko sa inyo bilang pastor natin dito sa church. At sabi ko, tapos nagda-drive pa siya. Ako nga, naka-passenger lang ako eh. Pero 3 beses ako nag-preach. Tapos inisip ko, magpipreach pa ako ng Sunday. Pero alam nyo, sabi ko, ito yung legacy na dapat makita ng next generation. Na kahit mahirap, di ba? Kinakaya mo, hindi ka agad sumusuko. Hindi mo pinababayaan yung prayer life mo, hindi mo pinababayaan yung devotion mo, hindi mo pinababayaan yung time mo with God. Yung walk with God, hindi mo pinababayaan. Amen po ba? So, sabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo basta nagbabasa ng Bible. Mine-meditate natin yung Word of God. At sa pag-meditate mo ng Word of God, doon ka nababago. Amen? Importante po yan. Hindi pwedeng patulog-tulog ka lang. Kaya di ba tingnan mo yung mga natutulog, walang blessing na nare-receive. Pero kung ikaw alerto ka, kasi minsan sa isang tao, kulang yung 8 oras eh. Pag 8 oras, masama pa loob niya. Kahapon nga tinanong ako nung yung mga taga La Union, sabi nila, Pastora, ilang oras lang kayo natutulog ni Pastor? Lalo na pag Sunday. Sabi ko, alam mo, pag may time natutulog kami. Hindi na kailangan ko pasagutin kung ilang oras kami natutulog kasi pwede ko sabihin sa inyo, ay 2 oras, baka sabihin nyo, nagre-reklamo ko. Hindi, pag may oras po kami, pag may time, natutulog din po kami. Kahit ngayon, di ba? May time kayong matulog ngayon. Di ba? Pag may time, pwedeng matulog. Pero alam nyo, ang church, hindi tulugan. Ang church, dapat ma-feel mo yung presence ng Diyos. Ang church, dapat nare-receive mo yung word. Amen? Kasi parang ang pangit naman pag ako matutulog ako dito sa harapan eh. So, huwag naman po kayong matulog. Pag naririto kami sa harapan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, binigyan ako ng permiso ni Pastora na kapag nakita kitang inaantok, sasampalin kita. Kasi alam nyo, ang church dapat ang pinakamagandang place na pinupuntahan po natin. Amen? Ito yung place na maa-uplift yung spirit natin. Katulad sa cell group. Sa cell group, dapat na-disciple ka. Kasi madali lang po talaga yung ginagawa ninyo, yung nakaupo lang kayo dyan, nakikinig kayo, tapos tutulugan nyo pa kami. Di ba? Ang mahirap, yung pagtayo mo dito sa harapan, dahil bago kami tumayo dito sa harapan, kailangan naming mag-pray. Kailangan naming mag-fasting. Para yung word, di ba?
magkaroon talaga ng anointing, bumuhos yung anointing, yung supernatural power ng Lord, kailangan naming magpuyat. Kaya akala nyo madali ba ang ginagawa ng mga pastors natin? Tapos pag may toyo ka, kung ano-ano pa sinasabi mo kay pastor, hindi ka nalang magpasalamat na may church ka, may pastor ka, may leader ka. Amen? Kaya dapat talagang matuto tayo na magpasalamat sa mga cell leader natin. Dapat sa cell group, sabihin mo sa cell leader mo, alam mo, natutuwa ako dahil naging part ka ng buhay ko. Kasi yung mga cell leader nyo, ang pastors, dapat part ng buhay nyo yan eh. So, wag po nating i-compromise yung standard. Kasi ang nangyayari, yung standard ng Bible, nawawala sa atin. Ang ginagawa natin, yung standard ng kasalanan. Amen? Nagpapakasawa sa kasalanan ng mga tao. Tapos yung iba gumagawa ng mga secret sin. Ano ba yung secret sin? Yung mga lalaki, yung mga babae, outside your marriage. Kaya alam nyo kung kayo mga babae, wag na kayo makikipag-text kay kumpare. Kaya nga alam nyo, ang ganda ng vision na binigay sa atin ng Panginoon, yung strategy na binigay sa atin, di ba, ng vision na ito, na ang mga cell group, mga lalaki, magkakasama, yung mga babae, magkakasama, para makaiwas tayo sa tukso. Amen? Kasi pagka mga babae at lalaki pinagsama mo, minsan nagkikindatan yan. O kaya minsan pagka hindi mo masabi, lalo na yung mga babae, yung mga kabataan ngayon no? Pag meron lang gwapo, pumasok sa cell group, nai-inlove yan. Nawawala nga yung focus sa Word of God. Napo-focus sa gwapo. Minsan nga kahit hindi pa naliligo yan basta may itsura, di ba? So, yung iba, kapag gumagawa ka outside your marriage, may ginagawa ka na secret outside your marriage, alam nyo, pinahihina nyo yung legacy. Dahil ang nakikita sa atin, namumuhay sa kasalanan. Yung okay-okay lang sa'yo na nagsisinungaling ka. Minsan may nakausap ako about yung pagsisinungaling, kaya nag-uusap kami. Sabi niya, ang nanay ko po pala lagi nagsisinungaling, araw-araw nagsisinungaling. Sabi ko, paano mo nasabi? Mani-mani na lang sa kanya magsinungaling. Kasi alam niyo, sabi niya, tinuturuan pa nga raw siya. Sabi niya, anak, pag dumating dito yung naniningil ng utang sabihin mo, wala ako. Kaya araw-araw sinasabi niya, wala po nanay ko dito, sabi niya. Para bang ganun lang sa inyo, kasi wala akong pera, wala akong pambayad Kaya magsisinungaling ka na lang. Amen po? So alam mo, tinatarget ng kaaway yung family mo, yung mga anak mo. Target siya ng kaaway kapag ikaw gumagawa ka. Sasabi mo, secret na kasalanan. Walang secret na kasalanan sa Panginoon. May tatago mo yan sa amin. Pero sa Panginoon, hindi ka makakapagtago. Basta kasalanan is kasalanan. Ang target ng kaaway yan sa leader ka, nagsisecret sin ka, may secret sin ka, target ng kaaway ang cell group mo, ang masama pa nito na dadamay ang ibang tao sa atin. Alam nyo, pag ako gumawa ng kasalanan, kami ni Pastor, damay ang mga anak ko, damay ang apo ko, damay ang mga primaries, damay ang church. Amen? Kaya ingat na ingat po kami, kaya nga lagi namin sinasabi, balutin nyo kami. Hindi yung hindi si Sharon Cuneta. Balutin nyo kami ng prayer. Lagi kami nag-a-ask ng prayer sa inyo. Kasi dapat tayo ay nagli-lead by example. Kaya pag meron kang cell group, alam mo, sigurado ka na merong nagpe-pray sa'yo. Amen? Lagi namin sinasabi, pag ang primaries namin, nabuo nyo ang primary 12 nyo, meron na kayo siguradong 12 na nagpe-pray sa inyo. Dadaloy pa yan sa buong network ninyo. So marami ang nananalangin para sa atin. At alam nyo, importante yan. Amen? Importante yan na meron nagpe-pray po sa atin. Number 2, endeavor to finish the race of life. So, it is important to begin. But much more important is to finish well. Amen? Alam nyo kami, nag-start po kami sa full-time ministry ni Pastor. Naka-experience po kami ng hardship. Talagang hirap na hirap po kami. Lack of finances, lagi may sakit yung mga anak ko.
Tapos nagmi-minister ka, walang pera. Alam mo na ang pinakamahirap yung nagmi-minister ka nang wala kang pera. Amen? Kasi pag umattend ka ng cell group, cell leader ka, hindi pwedeng wala kang pera. Alam mo kung bakit? Hindi a-attend ang mga ini-invite mo pag walang pagkain. Di ba? Tayo pa naman, kasi ang Panginoong Yesus nagpakain din eh. Alam mo, ang maganda sa Panginoong Yesus, lahat ng sumusunod sa Kanya, pinakain niya. Amen? Kaya ang mga cell leader, huwag kayong magre-reklamo dahil si Jesus ginawa yun. Pero, nag-provide. Diba? May provision. Tayo, kapag gumawa tayo, at alam mo na ginagawa mo yan para sa kaharian ng Diyos, may provision ang Lord sa atin. Amen po ba? Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot na nag-umpisa ka. Nag-umpisa po kami, hirap na hirap po talaga kami. Hindi naman ako galing sa hirap. Pero nung nag-ministry kami, grabe. Merong church si pastor, yung church na, sabi ko, dapat ang pangalan ng church na to, church na kahirap-hirapan. Diba? Kasakit-sakitan. Parang lahat ng mga, yung misteryo sa rosary, nandun lahat sa church na yon. Yung happy, spaghetti, di ba? Magmamahal na araw na, parang lahat naranasan namin, parang mahirap pa kami sa daga. So, na-experience ng mga anak ko yung hirap. Pero alam nyo, hindi kami tumingin doon sa kung ano yung situation namin. Hindi kami tumingin ni Pastor Rudy kung ano yung situation namin. Alam nyo, nagsikap kami na ma-endure namin ang lahat ng problems na ma-encounter namin. Hindi kami nagreklamo. Kahit sa Panginoon, hindi kami nagreklamo eh. Ang prayer namin, Lord, matatapos din to. Alam namin, pagsubok lang to. Testing. Para bang yung pagka estudyante ka, may test tayo, di ba? Pag hindi ka nag-aral, hindi ka makakasagot. Pero pag nag-aral ka, mataas ang makukuha mo. Gaganda ang grades mo. So, ang lagi namin sinasabi ni Pastor Rudy, gusto namin makita yung dulo. Hindi yung gitna, hindi yung situation namin ngayon. Kung kami sumuko nung time na yon, wala kami rito ngayon. Wala sigurong dulos na botas. Amen? Kung sumuko kami. Pero merong ibang gagamitin ng Lord. Hindi niya pababayaan yung kaharian niya dito sa lupang ito na ang mga tao mapabayaan na hindi makakilala sa Panginoon. Gusto kong masabi doon sa dulo na I have fought the good fight of faith. I have finished the race. Gusto kong masabi yon. Pero ngayon hindi pa eh. Pero pwede ko nang sabihin na Lord, salamat dahil sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng testing, nakapasa ako dahil Lord, sinamahan mo ko. Hindi naman dahil magaling kami eh. Dahil sinasamahan kami ng Panginoon. Gusto kong masabi na I have finished the race. Doon sa dulo. Diba? Gusto kong, kung ano yung sinabi ni Apostle Paul, gusto kong, kung ano yung ginawa ni Apostle Paul, naranasan niya ang hirap, hindi siya sumuko. Pero sabi ko nga sa mga primaries namin, alam nyo, hindi nyo na mararanasan yung hirap na naranasan namin. Minsan lang yan dito sa church mangyayari. Kaya ang lahat ng mga primaries, blessed eh. Totoo lang, nakikita ko na blessed talaga sila. Kasi ito yung nakita. Ito yung ginawa namin. Ito yung nakita ng family namin, ito yung nakita ng disciple namin, na naging magandang encouragement para sa kanila. Hindi po ako nagyayabang, pero yun po yung ginagawa namin. At yun yung nakikita namin, kaya sila nagpapatuloy. Kahit may mga problema sa buhay, nagpapatuloy. Even in the midst of trials, hindi ka mag-give up. May pera o wala, hindi ka takot. Nawawala yung takot natin. Amen? Doon, pag nawala ang takot mo, lumalaki ang pananampalataya po natin. So, ano ba ang legacy na nakikita sa inyo? Mga tatay, ano ang legacy na nakikita sa inyo ng mga asawa ninyo? Mga nanay, ano ang legacy na nakikita sa inyo ng mga anak ninyo? Na pag may problema, wala kang pera, mag-iinit na ang ulo mo. Yon ang legacy na nakikita sa atin. Yung natatakot ka, dahil baka bukas wala ka ng kakainin. Ano yung legacy sa leader? Ano yung mga legacy na nakikita sa inyo ng mga disciples ninyo?
Yung legacy na kayang-kaya mong iwanan ng church. Kayang-kaya mong i-abandon yung mga disciples mo. Maraming ganyan. Diba? Ina-abandon ang mga disciples. Kasi alam nyo, hindi tayo naging student of the Word of God. Sa halip na mag-aral ka ng salita ng Diyos, diba, in the middle of trials, ng mga problema sa buhay, ano ginagawa mo? Nanonood ka lang ng mga K-drama, kaya nagkakaproblema lalo. Diba? Mahilig ka pa sa drama. Yung iba naman, mahilig sa action. Kaya pag nagkaroon ng kaaway, binabaril agad. Siguro yung mga yung mga namamayo, ang hilig sa action. Sino kaya yung nila? Kaninong legacy yung nakikita nila? O kaya nag-online games ka. Kasi baka makabawi ka. Baka manalo ka. Sumusubo ka. Tapos sasabihin mo, mahal mo si Lord. Kayo ba talaga ay nagmamahal sa Panginoon? Kasi pag nagmamahal tayo sa Panginoon, mahal mo ang church. Mahal mo ang leader mo. Mahal mo yung mga disciples. Nagmamahal ka ng people. Amen? Kung talagang nagmamahal ka sa Panginoon. O pag may toyo ka, kung ano-ano na yung sasabihin mo sa church, sisiraan mo na yung church. Alam nyo, sa totoo lang mga kapatid, iwasan po natin yung mga negative words. Kahit saang church, kahit kaninong pastors. Iwasan po natin yung mga negative words na lumalabas sa bibig natin. Dahil yan, magbabounce back yan sa iyo. Kaya pag sinabi mo na yan, pastor natin, walang kwenta yan. Ikaw ang walang kwenta dahil babalik sa iyo yun. Lahat ng sinabi mo, babalik sa iyo yun. Kaya kung nasasaktan ka, lalo na sa mga cell leaders, sa mga primaries, kung nasasaktan ka, kung member ka ng church, mag-post ka muna. Post hindi yung yung mag-post ka sa Facebook. Huwag mong gamitin yung Facebook. Kung nasasaktan ka, lumapit ka lalo sa Lord. Kung nahihirapan ka, lalo kang mag-church, lalo kang mag-cell group. Amen? Huwag mong papabayaan yung devotion mo, yung prayer life mo. Huwag tayong maging continuation ng mga Israelites na hindi nakapasok sa promised land. Amen? Bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Dahil wala silang ginawa kundi magreklamo. Reklamo rito, reklamo doon. Pinapakain na ng Panginoon. Di ba? Araw-araw dumadating ang fresh manna. Fresh po yung pinapakain sa kanila. Pero nagreklamo. Araw-araw, eto na lang kinakain ko. Kaya maraming mga born-again Christian na nagre-reklamo. Bakit araw-araw pinagbabasa kami ng Bible? Hindi nyo ba alam na ang Bible ay fresh manna? Pagkain ay binigay sa atin ng Panginoon araw-araw. Pagkain ng kaluluwa po natin yan. Kaya tayo, pag dumaan tayo sa problema, huwag po kayong magreklamo. Kasi God is providing us fresh manna every day. At huwag niyo pong ayawan yung salita po ng Diyos. Amen? Mahalin po natin yung salita ng Diyos. Number 3, keep the faith till the end. So, yung testimony po natin, magkaroon ng great impact to the community. So, even the hardest time of your life, ano man ang situation po ng buhay po ninyo, ano man ang hinaharap ninyo ngayon, huwag po kayong magkikwit. Ang sabi sa 1 Timothy, ulitin ko po, chapter 6, verse 12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Alam nyo, may ginagawa po ang Panginoon sa atin. Alam nyo, nung nandun po ako sa Spain, kasi 3 consecutive years na po na pumupunta po kami ni Pastor sa Madrid, Spain. Dahil lagi po merong conference. Nag-start po yun 2023. So, 2025, pangatlong taon na po ng conference doon sa Spain. Alam nyo, may ginagawa po ang Panginoon. At sinasabi lagi namin ni Pastor na, Lord, kung hindi mo kami gagamitin doon sa Spain, huwag mo kaming papuntahin doon. Pero minsan naiisip ko, sabi ko nga, Lord, kaya tayo iniimbita kasi may gagawin ng Lord.
Pero hindi po tayo ang nagyayabang, kundi ang Lord ang pinagyayabang po natin. Alam nyo, na nag-preach po ako doon sa Spain, kasi nga, legacy ang topic. So, in-explain ko naman sa iyo na ang legacy ay hindi yung kapag namatay ka na. Diba? Kung ano yung nakikita sa atin ngayon. Tapos habang nag-preach po ako, biglang in-interrupt po ako ni Pastor, pero matatapos na po ako doon. Biglang in-interrupt ako ni Pastor, sabi niya, meron lang akong gustong i-share. Sabi ni Pastor, bigyan mo ako ng time para ma-share ko to. Kasi nakita niya, nung nag-open siya ng Facebook, nag-preach ako, nag-Facebook ako. Hindi. Kasi si Lord talaga ako bilos doon. Tapos ang sabi niya, merong pinost yung anak mo sa Facebook. So, eto po yon. Kasi nagpicture po ako tuwa po kasi ako, nagpicture po ako. Ayan, yung nasa Spain kami. Nagpicture po ako nung Team is Legacy. Kasi yan po yung church ni Pastor Cesar doon sa Madrid. Meron po si Pastor Cesar, meron pong church doon sa Madrid. Tapos malaki po yung church na yon. At yung po yung ginamit na venue nung conference that time. So, yung nag-post po ako at nag-preach ako, biglang nag-post po yung anak ko, ewan ko, hindi po kami nag-usap noon, di ba, Marie Chris, hindi tayo nag-usap? Ha? Ewan ko kung bakit ka nag-post. Hindi ko nga natanong kung bakit mo ito pinost eh. Siguro dahil nakita mo yung picture namin, ano? Ang ganda namin, tsaka gwapo niya, ng daddy mo. So, eto po yung sinabi niya, nung pinost niya. Tuwan-tuwa po si Pastor. Tapos sabi niya, binasa po niya, sabi niya, i-allow niyo ako na basahin ko yung post ng anak ko doon sa Facebook. Sabi niya, nung bata ako, nahihiya akong sabihin anak ko ng pastors. Hindi ko alam yun, na nahihiya siya. Kinakahiya niya kami. Di ba? Nung bata siya, sabi niya, pero umamin siya, inamin niya sa Facebook. Di ba? Buti pa kay Facebook, inaamin niya eh. Tapos sabi niya, nung bata ako, nahihiya akong sabihin anak ako ng pastors. Kasi sobrang hirap talaga ng pinagdaanan namin. Pero never kong nakitang nagreklamo at naringgan ng words o pagsuko ang magulang ko. At least, may nakita sila, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ang legacy ay yung nakikita ngayon. Amen? Hindi yung pag namatay, tsaka pasasabihin ng anak ko na yung magagandang bagay para sa amin. So, at lalong nakita ko yung generosity nila even nung time na struggled kami financially. Alam ko lang, sabi nila, pagtatanim nila yon at aanihin din namin balang araw. And yes, never talagang bibiguin ni Lord ang faithful sa Kanya. Nagrepent po talaga ako at dito ako naiyak. No, sa sinabi niya, suffer. Grabe, ano bang word dyan? Ano ba yan? Gen Z, ano ba ngayon? Gen Z ba ngayon? Gen Z generation ba ngayon? Tapos sabi niya, kasi yung ano yata, yung Gen Z yata yung binabago yung mga words eh, di ba? So, nagrepent po talaga ako at suffer, iyak. Nung pinakita at realize ni God sa akin, yung faithfulness niya sa life ko at family namin. Imagine, parents ko lang nag-umpisa, pero nag-overflow ang blessing sa buong family. What more kung buong family pa, di ba? So, kaya sobrang happy and proud talaga ako sa kung anong merong nararating, kung anong meron at nararating nila daddy and mommy ngayon. Deserve. Tamo, hindi ba pa spelling? So, always for the Lord pa rin talaga. So, alam nyo, nung narinig ko to, nung binabasa ni Pastor doon sa conference, alam nyo, nag-iyakan yung mga tao. Kasi yung pinreach namin, yun yung nakita nila na, tama, ang legacy ko, ano yung nakikita sa atin ngayon, ang mahirap, ano yung legacy na pinapakita mo sa mga anak mo. Kaya, totoo po yun, never talaga na sumuko kami. Hindi ko po yung kinausap, nagulat nga ako na meron siyang ganong message. Amen? Kaya't ngayon, hindi pa po huli ang lahat. Ano po yung legacy na dapat nating iwanan? Hindi iiwanan, ipapakita mo sa iyong mga anak. At alam nyo, 2 conference po, 2 consecutive years sa Spain.
may pinag-pray po kami ni Pastor. Di ba nag-report po siya sa inyo last 2 weeks ago, yung pagdating po namin dito. Alam nyo, sabi ko nga doon sa pinag-pray ko na babae na, di ba pinakita sa inyo ni Pastor, na meron siyang butas sa pero ayaw niyang magpa-opera, gusto niyang gumaling. Ang sabi ko sa kanya, papagalingin ka ni Lord, pero wag mo sasayangin ang testimony mo. Dahil pag pinagaling ka ng Panginoon, wala kang gagawin kundi mag-serve. Magpatuloy ka. Bakit ko po sinabi yun? Kasi marami nakikita ang supernatural power ng Panginoon. Marami ang pinagaling ng Lord, pero hindi na bumalik. Marami pinagaling dito ang Panginoon, pero hindi na bumalik. Hindi nag-serve. Amen? Alam niyo, pag nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon, lalo tayong mag-focus sa Kanya. Mag-serve tayo sa people. Amen po. Naalala ko, nung si Pastor po ay nabaril sa ulo. That was 18 or 20 years ago. Hindi ko po ganong matandaan kung ilang taon na, pero matagal na po yun, mga 20 years ago. Pero fresh na fresh pa rin po sa mind ko. Nung dadalhin po namin siya sa ospital, sakay po kami ng pedicab at nakaiga po siya yung ulo niya nandito sa lap ko. Tapos bulok yung dugo. Kaya buong katawan ko po ay punong-puno ng dugo, pati si Pastor. Alam niyo, sabi ko sa Lord, Lord, mabubiyuda ba ako? Kipag-usap talaga ako sa Panginoon. Kasi yung situation niya parang hindi ko kayang tingnan. Kasi sinabi ko sa Panginoon, Lord, mabubiyuda ba ako? Ang sabi ng Lord, hindi. Sabi ko, nung sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ako mabubiyuda, tinanong ko ang Panginoon, Lord, ano ang gagawin ko? Kasi alam nyo, pag merong pangako ang Panginoon sa atin, tanungin natin si Lord, Lord, ano ang gagawin ko? Pag meron kang gustong mangyari, nagtatanong ka sa Panginoon, Lord, alisin mo ako dito sa kahirapan. Ano ang gagawin mo? Tanungin mo ang Panginoon kung ano ang gagawin mo. Alam mo, sabi lang sa akin ng Panginoon, mag-pray ka in the Spirit. Nag-pray po ako in the Spirit, sumunod ako sa sinabi ng Lord. Alam niyo, yung prayer in the Spirit is very powerful. Kasi pag nagpe-pray tayo in different language, pag nagpe-pray tayo in the Spirit, hindi naiintindihan ng kaaway yan. Kaya lagi ako nagpe-pray kasi ayoko ipatintindi sa kaaway yung prayer ko. Kaya lagi ako nagpe-pray in tongues. Sa personal prayer ko, nagpe-pray ako in tongues, tumatagal akong mag-pray kapag nagpe-pray ako in the Spirit. Kaysa nagbibigay ako ng words na Tagalog or English, lalo na pag English, di ba? Sandali lang yan, 5 minutes, tapos na ako. Wala na akong maipanalangin. Pero ang sabi sa akin ng Lord, always pray. Pray without ceasing. Lord, nakakapagod mag-pray. Hindi ako marunong manalangin. Kaya nagpaturo ako sa Lord how to pray. Ang sabi sa akin ng Lord, pray in the Spirit. Kaya lagi po ako nagpe-pray in the Spirit at nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay namin ni Pastor. Noon, pinagaling siya ng Lord. Imagine nakita ko pinasok ng doktor yung 2 daliri niya doon sa ulo ni Pastor. Magang-maga, in x-ray. Ang sabi ng doktor, kailangang maoperahan. Kasi kahit walang bala, kahit hindi nila makita yung bala, pwedeng matetano si Pastor, pwedeng mamatay, pwedeng maging gulay. Sabi ko, Lord, ayoko mag-alaga ng gulay. Kung bubuhayin mo si Pastor, buhay talaga. Sabi ko sa Panginoon. Alam niyo, kinabukasan, nagmilagro ang Diyos. Kasi hindi po ako tumigil mag-pray in the Spirit. Kasi nasa ospital na nga kami eh. Hindi ko na nga makausap si Pastor, ano gagawin ko? Diba? Nag-pray ako, si Lord ang kinakausap ko. At alam niyo, kinabukasan, kahit konting sugat, wala kaming nakita. Walang nakita yung doktor. Yun nga lang, nalagas ang buhok. Diba? Naubos lang yung buhok ni Pastor. Pero ngayon, tumutubo na po. Ganyan kabuti ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya every time na nagpe-pray ako, nire-ready ko yung sarili ko. Sa bahay pa lang, nire-ready ko yung sarili ko. Dahil alam ko na darating tayo, Lord, na
Magmi-minister kami sa mga tao. Maraming kailangan ng mga tao. Ang sabi sa akin ng Lord, pray in the Spirit. Yun ang gagawin mo, Angie. Pray in the Spirit. Kaya ayaw, pag nagpe-pray po ako sa mga may sakit. Kasi noon natatakot ako pag nagpe-pray ako, baka hindi gumaling. May doubt ako. Pero ang sabi sa akin ng Lord, G, huwag ka matakot. Always pray in the Spirit. Kaya lagi ko ina-acknowledge ang presence ng Holy Spirit po sa buhay ko. Dito sa church. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag kayong matakot. Yung mga nagpa-pray na ng may sakit, actually pinagaling na kayo ng Panginoon 2,000 years ago. Hindi na kayo paulit-ulit na pupunta dito sa harap para ipag-pray. Meron po tayong isang testimony rito na ano pangalan nun? Yung pinagaling siya na Lord, yung kinuha niya yung kamay ko. Si Ate Babette, meron po siyang thyroid. At umano na po yun, umabot na po sa kanyang lungs at nagkaroon na siya ng cancer. Pero lumapit po siya rito sa harapan. Sabi niya, Pastora, natatandaan mo na inagaw ko yung kamay mo. At tinapat niya sa dibdib niya dahil nadayog na siya na meron siyang cancer. Pero after po na pinag-pray siya rito at nagpa-check up ulit siya, nawala yung cancer niya. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Kinonfess ko yung unbelief ko sa Lord. Kasi lahat tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen? Tanungin mo lang sa Lord, Lord, ano ang gagawin ko? Kasi yun ang lagi kong tanong sa Lord. Ano ang gagawin ko, Lord? Amen? Pwede po tayong tumayo. Alam nyo, tinatanong ko rin ng Panginoon, Lord, anong gagawin namin? Alam mo, sabi ng Lord, hingin mo ulit yung commitment nila. Sabihin mo sa tagadulos, i-recommit ulit yung buhay mo sa Panginoon. Kaya, gusto ko po pwedeng itaas natin yung kamay natin. I-recommit po natin yung buhay natin sa Lord. At alam niyo, kahit nandiyan ka sa upuan mo, pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. At nire-recommit ko yung buhay ko sa iyo. Gusto ko pong magpagamit sa iyo, Lord God. Gusto kong sabihin, Lord, na mahal kita, mahal ko ang mga tao, at magseserve ako sa mga tao. Gusto ko ulit mag-umpisa, Panginoon. Sabihin mo sa Lord dyan, gusto ko ulit mag-umpisa. At alam mo yung mga may sakit ngayon, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, gusto kong gumaling. Alam ko na kaya mo akong pagalingin. Pero ano ang gagawin ko? Ang sabi naman ng Panginoon, pag gumaling ka, mag-serve ka. Huwag kang tumalikod. Huwag kang umalis. Huwag kang bumitaw. Magpatuloy ka. Gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? Gagamitin tayo ng Lord. At yan yung kamay mo na nakataas. Ibig sabihin, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po. I-bless mo po ang iyong mga anak na naririto ngayon. Lord, ang lahat ng may mga sakit, wala po kaming doubt na kaya mo silang pagalingin. At ngayong oras na ito, makaka-receive kami ng healing, Lord. Makaka-receive kami ng healing. Ang lahat ng mga nahihirapan, Lord, sa buhay nila, hindi nila alam ang kanilang gagawin. Lord, tutulungan mo po sila, Holy Spirit. Ikaw ang magko-comfort sa lahat ng mga nahihirapan at bibigyan mo sila ng kapahingahan. Lord, salamat ng marami. Alam ko na kumikilos ka, Lord God, sa buhay namin. Kumikilos ka dito sa iglesyang ito, Lord God. Mahal mo ang church na ito, Lord God. Mahal mo ang mga tao dito sa church na ito. Kaya, Lord, salamat sa pangako mo na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Salamat ng marami, Panginoon.
At hayaan po natin na magpahinga tayo sa presence ng Lord. Let's worship the Lord in spirit